Hindi ako nakatulog sa unang gabi ko dito sa apartment. Tara, samahan niyo ako sa aking solong buhay journey. Hindi nga ako nakatulog ng maayos dahil siguro naninibago pa ako. Kasi kahit anong pilit kong matulog talagang nagigising din agad ako. Konting kaluskos nga lang ay gising na agad. Feeling ko kasi parang may magbubukas ng pinto ko. Aba, napakaayos. Tinakot yung sarili. Yung totoo, wala naman talagang nangyari. Yung takot pala, talagang nagmumula lang pala talaga yun sa ating sarili. Feeling ko naman makakatulog na ako ng mahimbing nito mamaya. Bala ko nga maglinis ngayong araw. Ngayon ko nga itutuloy ang pagpupunas ng sahig. Mas inuna ko nga muna yung sarili ko bago maglinis. Maaga naman ako nagising kanina. Tinanghali lang talaga ako sa paglalaba. Tapos hindi ako nag-aalam tanghali na pala. Kaya lumabas muna ako kanina. Pagkatapos ko ang kumain, tsaka ako naman pinagpatuloy itong nilalabahan ko. Nang hinaya nga ako itapon itong pinagdawnihan ko. Kaya naisip ng isip ko ito na lang ipapampunas ko dito sa sahig para hindi na rin makitubig. Wala kasi sa plano ko ngayon ang maglaba. Dahil nga ayoko matambakan ng labahan, kaya sa bawat ligo ko, pagkahubad, laba agad. O diba, hindi ko na kailangan pang maglaan ng araw para sa mga labahan ko. Sigurong makakatulog na ako ng maayos dito mamaya kasi sobrang pinagod ko yung sarili ko. Pagkatapos nga ng lahat ng gawain ko dito, nag-iisip nga ako lumabas mamaya. Ngayon ng linggo, kaya naman naisip ko na mag-jogging. Hinahanap din kasi ng katawan ko ang pagpapawis. Isimba sana muna ako bago mag-jogging. Kaya lang kung anong oras na ako nakalabas ng CR. Natatagalan kasi ako sa paglaba. Kahit sa kakaunting peraso lang. Ayun tuloy, naubusan ako ng oras. Ayoko naman na magabihan ako dito sa kalsada kaka-jogging. Kaya naisip ko na mag-jogging muna ako. Pagka-uwi ko, tsaka na lang ako magsisimba. Mahalaga kasi dapat na balance ang ating pamumuhay. Dapat may oras ka sa sarili. Mas healthy kasi sa katawan kapag napapawisan. Matagal na rin kasi akong hindi nakakapag-jogging. Ngayon na naman lang. Kaya siguradong mabibigla na naman ito ang katawan ko. 30 minutes lang yung nilaan kong oras. Pero malayo na rin yung natakbuhan ko. Balikan na yun. Kaya para hindi na ako mamasahe pagbalik. Kala ko nga hindi ko kakayanin ng balikan. Buti na lang at kinaya pa ng katawan ko. Sobrang tagal na din kasi nung huling jogging ko. Pagkabalik ko nga ay nagpaplano na ako pumunta ng palengke. Para naman hindi nasayang yung paglabas ko. Ang sarap sa pakiramdam kapag napagpapawisan. Sarap kumain ng masarap. O diba parang nasayang lang din yung pag-jogging ko kung kakain lang din ako ng masarap. Bukas pala mag-unbox ako ng mga gamit kong nabili. Pero ngayon maglalagay muna ako ng double lock. Siya ilalagay. Dati na siyang may butas kaya hindi na ako magbubutas. Kaya ang ginawa ko para makuha ko yung sukat niyan, kumuha ko ng papel. Ito yung papel na pinangsukat ko dyan. Naubos talaga yung oras ko para lang makuha yung saktong sukat dito. Ayan o, tingnan mo, gusot na gusot na. Ayan, sukat na sukat yung butas niyan dito. Ayan, binutas ko ng ballpen. Sakto at di na ako magbutas. At yung ginamit kong papel panukat. Tapos, nung sinukat ko yung double lock na nabili ko, yung time na nakakuha na akong lock, natuwa ako. Syempre, nakuha ko yung saktong sukat nito. Tingnan nyo, saktong-sakto naman siya dito. O, diba? Saktong-sakto yung butas nito. Hindi pala. Nahihirapan talaga ako maghanap ng saktong butas nito. Dalawang department store na yung napuntahan ko. Kailangan ko talaga magbutas dito. Tapos, yung isa, yung sasabitan, hindi rin abot to yung lock. Patawa talaga tong pa-double lock na to. Kahit yung butas hindi nagsakto dito. Pero, naubos yung oras ko dito ha. Kakahanap ng sukat dito para nga hindi na ako magbutas. Hindi ko pa naman nadala dito yung nabili kong drill. Baka bumili ulit ako ng bago o kaya naman dalhin ko na lang dito yung nabili kong drill. Update ko kayo ulit kung kailan ko ito malalagyan na ng double lock.